Sa video ngayon, sumisilip tayo sa isang nakakatakot na tunay na kwento ng krimen. Ang ex niya ay nag-stalk sa kanya ng ilang buwan, pinapanood ang bawat galaw niya. At nang may bagong lalaki na pumasok sa buhay niya, ang obsesyon niya ay naging nakamamatay. Sobrang init sa Riverside County, California noong Hunyo 21, 2016 na. Gaya ng bawat araw ng tag-init. Isang motorcyclist mula sa lugar ang nagmamaneho sa isang country road malapit sa Lake Mateus nang huminto siya at nakakita ng isang figura sa gilid ng kalsada na hindi gumagalaw. May lalaki na nakahiga sa likod. Ang mukha niya ay punit-punit mula sa pagbaril at ang damit niya ay nabahiran ng dugo. Pagdating ng mga pulis, agad nilang tinanggal ang posibilidad ng aksidenteng kamatayan. Ang mga pasa ay nagpapakita na may marahas na krimen. Pagkatapos saksakin ng maraming beses, binaril siya sa ulo. Ang crime scene ay walang bakas ng laban o na nangyari doon. Lahat ay nagpapahiwatig na ang katawan ay inilipat at itinapon pagkatapos ng krimen. Bago tayo pumasok sa buong kwento, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang real-life crime documentaries na sumisilip ng malalim sa pinakamadilim at hindi kapani-paniwalang tunay na kwento mula sa buong mundo. Huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan kapag may bagong case. Bawat kwento dito ay nagpapakita ng bagong bagay tungkol sa nakatagong bahagi ng kalikasan ng tao. At gusto ko talagang malaman kung saang bansa ka nanonood. Ay comment mo sa baba. Palaging kahanga-hanga kung gaano kalayo naglalakbay ang mga kwentong ito at nag-ugnay ng mga tao mula sa bawat sulok ng mundo na may parehong interes sa true crime at hustisya. Ang suporta nyo ay talagang tumutulong na manatiling buhay at naaalala ang mga kwentong ito. Ngayon, simulan natin. Ang biktima ay kinilala ng mga investigador bilang residente ng Riverside na si Justin Hilbert, 28 taong gulang. Umalis siya sa bahay na pinagsasalo niya ng partner niyang si Tanya Riep noong gabi ng Hunyo 20 at hindi na bumalik. Noon, 6 na buwan pa lang ang anak nilang si Logan. Bagong simula pa lang ni Justin sa bagong karera pagkatapos makapagtapos ng technical training program. Mukhang umuunlad ang buhay niya. Tapos biglang natapos. Agad nagkaroon ng hadlang ang investigasyon. Kahit walang kilalang kaaway si Justin, walang utang, walang kasalukuyang away, mabilis lumitaw ang isang hindi pa kilalang pangalan. Noong gitna ng 1980, ipinanganak si Tanya Riep sa California. Lumaki siya sa matatag na working class na tahanan, maagang naging independent, at maagang nagpakita ng responsibilidad at determinasyon. Kilala siya sa pagiging mapagkakatiwalaan at organisado habang nagtatrabaho sa logistics. Nakilala ni Tanya ang dating Villa Marine na si Jared Bischoff noong 2000. Mukha siyang malakas, mapagkakatiwalaan, at mature. Mabilis umunlad ang relasyon nila at kasalagad. Pero sa ilalim ng pressure, nagsimulang gumuho ang kanilang pagsasama. Lumaki ang power struggles at tensyon sa pagitan nila. Habang lumilipas ang panahon, lumaki ang agresyon at kontrol ni Jared. Gumamit siya ng emotional pressure, selos, at sa huli pisikal na puwersa. Hindi tinolerate ni Tanya ang ganoong ugali. Nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya at maghanda para sa diborsyo. Mahirap at matagal na proseso iyon. Tinutulan ni Jared ang paghihiwalay, ayaw bumitaw, at ginawa ang lahat para panatilihin siyang kontrolado. Ipinanganak noong 1984, miyembro si Jared Bischoff ng Villa Marine Corps. Bumalik siya sa California pagkatapos umalis sa militar at nahirapan makahanap ng matatag na trabaho. Matatag at hindi yumuyuko ang karakter niya. Mukha siyang kalmado at mapagkakatiwalaan sa labas. Pero sa ilalim noon, may instability at pangangailangan ng kontrol. Nakita niya ang kasal bilang kanyang teritoryo, hindi lang personal na ugnayan, at hindi niya pinapayagan ang interbensyon. Mahirap para sa kanya na tanggapin na naka-move on na si Tanya pagkatapos ng diborsyo. Lalong mahirap nang mag-date siya ng iba. Kahit sinabi niyang tanggap na niya, patuloy siyang nakikialam. Lumilitaw siya malapit sa bahay niya, pinapanood ang galaw niya, pinipressure, at nagbabanta. Hindi niya itinuring na stalking ang ginagawa niya. Nakita niya ito bilang pagbawi ng nawalang kapangyarihan at pagbabalik ng hustisya. Ipinanganak noong mga 1988, 28 taong gulang si Justin Hilbert, nakatira sa Riverside, California. Bagong simula pa lang ang adult life niya.
Nag-technical school siya, nagtapos, at nakahanap ng full-time job sa pag-maintain ng industrial equipment pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap at side jobs. Iiwas si Justin sa confrontation at kalmado sa pressure. Nakilala niya si Tanya Riep noong mga simula ng 2015. Noon pa lang natatapos ni Tanya ang mahirap na diborsyo. Madali at natural ang unang usapan nila. Hindi kailanman demanding si Justin, hindi nagmamadali. Nagpapakita lang siya ng pakikinig, suporta, at tulong kapag kailangan. Unti-unti silang naging malapit. Kahit hindi agad nagsama, nagsimula silang mag-spend ng higit na oras together. Sa mahabang panahon, unang beses na naramdaman ni Tanya na ligtas. Hindi umatras o natakot si Justin nang sabihin ni Tanya na buntis siya. Sa halip, tinanggap niya ito ng kalmado. Noong early 2016 na, nagsama na sila pagkatapos niya maging involved at tumulong sa panganganak. Ipinanganak si Logan, ang anak nila, noong Enero. Umikot ang mundo nila sa kanya. Agad tinanggap ni Justin ang pagiging magulang, natuto magising sa gabi, mag-bottle feed, mag-swaddle, at lakad-lakad si Logan. Buong pamilya na sila, kahit hindi opisyal na kasal, sa lahat ng kaibigan, pamilya, at co-workers. Tinanggap si Tanya ng magulang niya at madalas bumisita sa bahay nila. Tahimik at nurturing ang tahanan. Hindi man lang kilala ni Justin si Jared Bischoff at walang koneksyon sa kanya. Hindi niya alam kung gaano naapektuhan si Jared sa pagbabago ng buhay ni Tanya. Gusto lang ni Justin na gumawa ng matibay at worthwhile na bagay. Ang pinakabatang karakter sa kwentong ito, si Bailey Sharp, ipinanganak sa Seattle noong early 1990 sa pamilyang law enforcement. Masigla siya noong bata at mahilig sa sports at science. Pero nang ma-diagnose ng lupus at type 1 diabetes noong teens niya, nagbago lahat. Nagdusa ang mental health niya dahil sa chronic pain at limitations. Nagsimula siyang gumamit ng marijuana noong 16 o 17, umabante sa prescription drugs, at sa huli mas malalakas na droga. Maraming rehab siya. Patuloy ang relapse kahit may maikling recovery. Noong 2015, nasira ang social connections niya sa Seattle. Nagdesisyon siyang lumipat sa California para sa bagong simula dahil tense ang family relationships. Walang trabaho o tirahan. Paminsan-minsan sa murang motel, sa kaibigan, at sa bar. Nakilala niya ang ex-husband ni Tanya na si Jared Bischoff sa isa sa mga lugar na yon. Naging simbolo siya ng lakas at authority para sa kanya. Hindi romantic para kay Jared. Layunin niya na samantalahin ang dependency at weakness niya. Normal na simula ang araw sa Riverside noong Hunyo 2016 na. Kasama ni Justin Hilbert si Tanya at ang 6 na buwang anak nilang si Logan. Pinag-usapan ng mag-asawa ang plano sa linggo, ano ang bibilhin at errands, habang pinag-uusapan ni Justin ang maagang oras sa bagong trabaho. Tahimik lahat. Binanggit ni Tanya ang kakaibang usapan niya noong nakaraang gabi. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa babaeng nagngangalang Bailey Sharp na inaakusahan si Justin na dishonest, may double life, at nagpapanggap. Pinakita ni Tanya kay Justin ang mensahe. Pagkatapos basahin ng mabuti, agad sinabi niya na hindi totoo. Matatag pero kalmado siya. Inisip niya na sinadya ng isang tao na magdulot ng alitan sa pagitan nila. Nangako si Justin na hahanapin ang nagpadala. Siniguro niya kay Tanya na mahal niya ito at walang itinatago at hindi niya ito sinisisi sa pagduda. Sinabi ni Justin na kailangan niyang lumabas sandali mga 9 ng gabi. Kaunti lang ang detalye. Hindi naman unusual. Paminsan-minsan, mag-short break siya para magpahangin, makipagkita sa kaibigan, o kumuha ng equipment. Mabilis naghanda, hinalikan si Logan, siniguro kay Tanya na babalik agad, at umalis kasama ang susi. Lumipas ang oras, hindi bumalik si Justin, pero walang unusual. Tumawag at nag-text si Tanya, walang sumagot. Naka-off ang phone niya ng hating gabi. Nagsimula ang anxiety. Paulit-ulit tumawag at chinek ang messages, umaasa marinig ang boses niya, pero wala. Hindi pa kailanman lumabas si Justin ng gabi nang hindi nagsasabi. Mga 8 ng umaga noong Hunyo 21, nakatanggap si Tanya ng mabilis na text mula sa number ni Justin, 2 salita lang, please. Don't wait. It's finished. Walang greeting, walang paliwanag. Malamig at alien ang mensahe. Hindi ganoon magsulat si Justin. Pagkatapos niya mapagtanto na may masama nangyari, tinawagan niya ang sister ni Justin at nag-text sa nanay.
Walang nakakaalam kung nasaan si Justin. Naging malinaw na nawawala siya. Sabay-sabay noong umaga yon, nakatanggap ng report ang Riverside County Authorities. Sa rural road malapit sa Lake Matthews, nakakita ang motorcyclist ng katawan sa gilid. Nakatihaya ang tao. Dugo sa damit. Walang bakas ng laban. May saksak bago ang baril sa ulo. Ayon sa later medical examiner's report, lahat nagpapahiwatig na inatake ang biktima sa ibang lugar bago itinapon doon. Sa loob ng ilang oras, kinilala ng pulis ang biktima bilang Justin Hilbert. Biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan ang nakaraang mensahe at pagkawala niya. Agad nagsimula ang investigasyon pagkatapos matuklasan ang katawan. Ang estado ng katawan ay nagpapahiwatig na malamang nangyari ang insidente noong nakaraang gabi. Bumisita ang mga opisyal sa bahay nina Justin at Tanya Riep pagkatapos makumpirma ang identity. Umalis siya mga 9 ng gabi ayon kay Tanya at hindi bumalik. Kinuha ang gamit niya at nirecord ang statement niya. Nawawala rin ang dark blue car niya at agad idinagdag sa National Missing Vehicle Database. Pagtingin sa damit ni Justin, natuklasan na maraming personal items ang nawawala. Hindi niya iwan ang wallet, phone o work badge. Halatang sinadya ng isang tao na tanggalin ang ebidensya. Gayunpaman, may microparticles at fabric fibers sa katawan na nagpapahiwatig ng ibang lugar. Inilipat at itinapon ang biktima pagkatapos mamatay, ayon sa later inquiry. Walang natuklasan sa pakikipag-usap sa kaibigan at co-workers ni Justin. Walang alam na problema o panganib. Inilarawan siyang kalmado at hindi aggressive ng lahat. Walang demanda, walang utang. Walang malinaw na motibo. Nang suriin ang latest messages ni Tanya, nagbukas ang case. Isang pangalan ang lumitaw, Bailey. Bago pa lang nawala si Justin, nakipag-ugnayan siya kay Tanya. Natunton si Bailey Sharp, rehistrado sa San Bernardino County pero walang tiyak na tirahan. Babaeng may criminal record kaugnay sa illegal drugs. Lumitaw siya bilang unang malaking lead. Natunton siya ng authorities. Walang sasakyan, walang license, walang opisyal na trabaho, walang insurance, walang lease sa pangalan niya. Ang number na ginamit niya sa pag-text kay Tanya ang tanging clue. Rehistrado sa ibang pangalan ang NSEN at paminsan-minsan lang ginagamit. Ayon sa request sa carrier, karamihan sa recent calls at texts ay mula sa Riverside area. Sinuri ng pulis ang contacts sa number. Madalas konektado sa ex-husband ni Tanya na si Jared Bischoff. Kahit nakakuha ng atensyon ng investigador, hindi pa yon nagpapahiwatig ng collusion. Kahit walang konkretong ebidensya na nagko-coordinate sina Bailey at Jared, nakakabalaha ang sitwasyon. Biglang kinontak ng babaeng may row past ang current partner ni Justin at madalas kontakin ng parehong phone ang ex ni Tanya. Suspicious, humingi sila ng location data mula sa mobile devices. Nasa Southern Riverside ang phone ni Bailey noong gabi ng Hunyo 20 at 21, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Justin. Sabay nilang sinuri ang associates ni Bailey. Dahil hindi kilala ang identities, tumingin ang social workers sa digital records pagkatapos makakita sa kanya kasama ang iba pang lalaki sa parking lots at bars. Nang suriin ang e-address para sa social media login ni Bailey, natuklasan na parehong device at ang gumagamit ng Jared Bischoff account. Lalong nagiging malinaw sa team na malamang connected pa rin sina Bailey at Jared pero hindi malinaw ang link. Hindi ganap na tinanggal ng investigador ang posibilidad na hindi alam ni Jared ang messages mula sa phone ni Bailey. Lahat nakadepende sa ebidensya. Nagdesisyon ang team na mag-secret surveillance at magpatuloy sa pagkuha ng info, simula sa pag-verify ng whereabouts at kung magkasama sila para hindi magising ang suspicion. Lalong plausible ang ideya na personal disagreement ang motibo ng krimen sa puntong ito pero wala pang konkretong ebidensya. Ang pangunahing tanong pa rin kung nag-iisa lang si Bailey o may iba pang involved na hindi pa masyadong pinagtuunan ng investigador. Lalong naniwala ang investigador na bahagi ng planned setup ang texts habang sinusuri ang exchanged messages ni Tanya at Bailey. Layunin ng messages na magdulot ng doubt kay Tanya at maging selos at galit. Mukhang inaangkin ni Bailey na siya ang tunay na biktima at nagsisinungaling, nanloloko, at may double life si Justin. Pero walang specifics, facts, o content ang messages. Puro emosyon lang. Isang bagay ang nakakuha ng atensyon ko. Sobrang formal ang wording. Hindi parang tunay na human suffering ang text, kundi parang practiced scripts.
Nagbukas ito ng bagong posibilidad. Either hindi nag-iisa si Bailey o may ibang sumulat ng text. Ayon sa cell carrier data, nakakonekta ang phone ni Bailey sa public Wi-Fi sa Riverside Bar habang nag-message. Agad kinuha ng investigador ang security footage sa pub. Sa video, nakita ang babaeng kamukha ni Bailey na nakaupo sa back corner habang nagtatype sa phone. May lalaki sa tabi niya na paminsan-minsan yumuyuko, nagsasalita sa kanya, tinuturo ang screen at umalis. Hindi makilala ang lalaki. Napansin ng pulis na bahagya lang visible ang mukha niya sa low-quality video. Hindi nag-iisa si Bailey pero hindi pa alam kung sino ang lalaki. Kalaunan, natuklasan ng investigador ang mahalaga. Hindi si Justin ang nagpadala ng mensahe na natanggap ni Tanya mula sa phone niya noong maagang Hunyo 21. Patay na noon si Justin. Nasa possession ni Bailey Sharp ang phone niya. Nakakatakot na insight. Para bumili ng oras, pigilan si Tanya na mag-alala at bigyan ng impresyon na umalis lang si Justin ng kusa. Sinadya ni Bailey na ipadala ang mensaheng iyon. Para antalahin ang pagtawag niya sa pulis, ang plano ay antayin siya. Deliberate strategy para antalahin ang discovery ng krimen at ilayo ang pulis sa trail nila. Malaking error ng suspect na maliitin kung gaano kadali i-trace ang digital activities ngayon. Phone movements, network points, at message formats lahat nagpapahiwatig ng coordinated effort. Lalong nagduda sa actions ni Bailey. Isang araw pagkatapos nawala si Justin, isinara niya ang phone at nawala. Hindi parang panic. Parang deliberate. Hindi matunto ni pulis si Bailey Sharp hanggang nagsimula ng malawakang paghahanap. Walang activity sa messenger at naka-off ang phone. Ang sisli sa Riverside Pharmacy lang ang source ng info. Nakunan si Bailey noong gabi ng Hunyo 22, halos 24 oras pagkatapos matuklasan ang katawan ni Justin. Suot ang hooded sweatshirt at medical mask, mag-isa siya. Bumili ng bottled water at painkillers. Nagpresent ng sa ibang pangalan sa register. Kahit hindi naalala ng clerk ang details, nakunan lahat sa video. Tapos nawala ulit. Opisyal na wanted siya. Ipinadala sa lahat ng local law enforcement. Na-update ang system ng picture, aliases, descriptions, at known links niya. Inisip ng investigador na hindi siya magtatago kung witness lang siya. Suspicious siya dahil sa pagkawala pero walang konkretong ebidensya. Coincidences, kakaibang messages, biglang pag-alis, at circumstantial evidence ang base ng case. Tumingin ang investigador sa network ni Bailey Sharp kung kanino siya posibleng nagtago o nakipag-ugnayan. Walang natagpuan sa social media accounts niya. Walang recent activity. Walang kilalang relatives sa California. Matagal nang hindi nakipag-ugnayan ang magulang niya bago lumipat sa Seattle. Sabi ng nanay niya, matagal nang hindi sila nag-usap. Matagal nang nawala si Bailey sa buhay nila. Nagsimula makakita ng pattern ang mga opisyal. Madalas nakikita si Bailey sa Southern Riverside malapit sa isang apartment building nitong mga nakaraang linggo. Nakunan ng local surveillance ang sasakyan niya at isa pang sasakyan rehistrado sa pangalan ng lalaki. Noon, hindi pa ibinunyag ang pangalan. Lalong nagiging malinaw. Either may nagtatago sa kanya o alam ni Bailey na hinahabol siya. Pinaboran ng investigador ang huli dahil walang steady income, housing o siya. Malamang hindi siya makakapagtago mag-isa. May kasama siyang nagbibiyahe o nagbibigay ng kanlungan. Pero mas malaki pa rin ang tanong. Sino talaga ang nasa likod ng buong bagay na ito? Kung bait lang si Bailey, sino ang nag-organisa ng lahat? Nang sumagot ang Department of Motor Vehicles noong maagang Hunyo 24, nagsimula nang maging malinaw ang solusyon. Si Jared Bischoff ang may-ari ng pangalawang sasakyan na madalas nakikita malapit sa hiding place ng primary suspect. Nasa case files na ang pangalang iyon. Ang ex-husband ng babaeng nakatira kay Justin Hilbert na si Tanya Rip ay si Jared. Walang base ang pulis na i-link siya sa pagkawala ni Justin hanggang noon. Pero biglang nakita ang sasakyan niya malapit sa hiding place ni Bailey. Nagsimula silang mag-imbestiga sa past ni Jared. Pagkatapos ng ilang taon sa Marines, nagtrabaho siya sa warehouses at paminsan-minsan sa private security. Walang reliable job sa loob ng isang taon. Lumipat siya pagkatapos ng maikling stay sa family pagkatapos ng diborsyo kay Tanya. Pagkatapos ng maraming arguments, domineering behavior, at emotional strain, sabi ng close friends ni Tanya na natapos ang komunikasyon nila.
Mukha siyang menacing kay Tanya. Natuklasan ng investigador na dati nang pinag-usapan ni Tanya ang pagbuo ng security system dahil takot sa ex niya, pero walang police report laban sa kanya. Parang nawala si Jared pagkatapos nilang maghiwalay. Walang makapagsabi kung saan siya nakatira o sino ang kasama. Hanggang bumalik si Bailey Sharp. Ipinakita ng phone data na madalas sa Southern Riverside si Bailey ilang linggo bago ang insidente. Nakunan siya kasama ang lalaki ng local surveillance. Medyo visible ang mukha niya at malaki ang pagkakahawig kay Jared Bischoff. Agad na kumpirma ang info. Sabay na nasa parehong lugar ang phones ni na Bailey at Jared ayon sa location data. Parehong nagping ang phones nila sa parehong area ng Riverside noong gabi na nawala si Justin kung saan natagpuan ang katawan niya. Base sa mobile activity ni Jared, nakakuha ng warrant ang pulis para suriin ang apartment na parang tinutuluyan niya. Peking pangalan ang ginamit sa renta. Natagpuan ang backpack, natirang pagkain, damit ni Bailey, at kutsilyo na nakabalot sa t-shirt sa magulong scene. Positive ang blood traces test sa blade. Kalaunan, kinumpirma ng forensics na dugo ni Justin Hilbert iyon, pero wala na si Jared. Sabi ng neighbors, paminsan-minsan nakikita siya mag-isa at minsan kasama ang babaeng kamukha ni Bailey bago ang insidente. Tapos nawala pareho. May warrants na laban sa kanila mula sa Riverside County authorities. Kasama ang banks, phone companies, at traffic cameras sa paghahanap. Bumalik ang investigador sa Riverside Pub kung saan madalas nakikita si Bailey. May malinaw na alaala si Ricky, ang bartender. Madalas siya doon kasama ang matangkad, straight back, tahimik na lalaki. Hindi niya alam ang pangalan noon. Pero agad kinilala si Jared nang ipakita ang picture. Naalala ni Ricky na mukha silang cautious at madalas bumubulong tungkol sa isang taong nakikialam. Noon, naalala ni Ricky ang mga piraso ng usapan. Parang hindi na siya magtatagal at sinira niya lahat na nagpapakita ng motibo. Para mabawi ang kontrol kay Tanya, gusto ni Jared na alisin si Justin. Posibleng si Tanya pa ang unang target pero naging trigger ang pagpasok ni Justin. Nag-set up si Jared gamit si Bailey. Nag-claim siya ng infidelity sa peking messages na ipinadala kay Tanya. Layunin na maghasik ng doubt, magdulot ng away, at posibleng ihiwalay si Justin. Pagkatapos makatanggap ng text mula kay Bailey, umalis si Justin sa bahay noong gabi ng Hunyo 20. Nag-set up si Bailey ng meeting at nangako na ibubunyag ang responsable sa lahat. Hindi alam na trap iyon, lumabas si Justin para harapin ang problema. Hindi na siya makikitang buhay. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ang sasakyan ni Justin. Walang bahay o security camera sa lugar kung saan iniwan ang sedan sa gilid ng kalsada. May bloodstain sa upuan, partial fingerprint sa labas. Ayon sa lab analysis, konektado kay Danny Serrano, na may previous conviction sa pagnanakaw at violence. Nasa custody na siya noon sa ibang krimen. Libre siya noon nang nawala si Justin. Tinanong siya ng investigador sa detention. Nagbigay si Danny ng contradictory statements habang itinanggi ang involvement. May picture na ang pulis sa kanya. Ipinakita kay Ricky ang picture. Agad kinilala ni Danny si Ricky. Naalala niya na nakita ang takot at edgy na Bailey kasama ang ibang lalaki. Si Danny iyon. May itinapon sa basura, nagpalit ng damit sa bathroom, at hindi masyadong uminom. Wala kang nakita, sabi niya kay Ricky habang umaalis. Buhay ka pa dahil dito. Akala ni Ricky joke noon. Halatang nakabangga niya ang konektado sa case. Lalong pinatibay ng account ni Ricky ang suspicions ng investigador. May third party. Kalaunan, natagpuan ang phone ni Justin sa skip malapit sa lugar ng sasakyan. Na-recover ng forensics ang call logs at text histories kahit nasira ang device. Pinatunayan na nakatanggap si Justin ng texts mula sa phone ni Bailey sa huling oras bago mamatay, sinusundan ng tawag na nagpaalis sa kanya sa bahay. Samantala, napansin ng investigador ang maliit na motel sa Arizona. May lalaki at babae na kamukha ni Jared at Bailey na nagstay doon noong early July. Naalala ng manager na humingi sila ng no disturb, cash payment at tahimik. Tapos noong Hulyo 23, natagpuan ang katawan ng babae sa desert malapit sa abandoned hangar. Si Bailey Sharp ang cause of death. Maraming saksak. Natagpuan ng walang phone, o ano paman. Professionally cleaned ang motel shower pagkatapos ng visit nila. Natagpuan ang blood microtraces sa drain.
Fingerprints ni Jared sa plastic bag malapit sa dump ng katawan ni Bailey. Sigurado na ang pulis na tinanggal ni Jared ang partner na posibleng magtatraidor sa kanya. Siya na lang ang wanted sa parehong krimen. Noong Hulyo 27, may tip mula sa roadside eatery sa Arizona. May lalaki kamukha ni Jared na cash payment at mag-isang kumain. Kinilala si Bischoff sa surveillance. Tapos noong Hulyo 30, hininto ng patrol ang sasakyan na may broken tail light sa New Mexico. Peking ang driver at halatang nervous. Kinumpirma ang identity ni Jared Bischoff sa fingerprints. Inaresto siya. Cash lang, peking documents, at backpack na may damit ang nasa kanya. Kalmado at tahimik siya sa interrogation pero overwhelming ang ebidensya. Natagpuan ang blood traces ni Bailey sa motel. Ang kutsilyo na may dugo ni Justin sa apartment. Kinumpirma ng experts na match ang dugo sa kutsilyo sa dugo sa loob ng sasakyan ni Justin at crime scene. Halatang siya ang nagmaneho ng sasakyan pagkatapos ng insidente. Natagpuan rin ang iyan ni Jared sa driver's seat at steering wheel. Ang confession ni Danny Serrano ang huling nail. Dahil takot sa life sentence, pumayag siyang makipag-deal sa follow-up interview. Inamin niya na si Jared ang bumaril gamit ang kutsilyo. Inamin ni Danny na tumulong siya sa pagpigil kay Justin at pagtatapon ng katawan. Match ang account niya sa physical at digital evidence. Malalim na digital evidence, geolocation info, message histories, at communication patterns ang nakolekta ng investigador. Ayon sa forensic linguists, lalaki talaga ang sumulat ng ilang messages na ipinadala kay Tanya mula sa number ni Bailey. Pinatunayan nito ang sinasabi ng data. Si Jared ang mastermind at direct offender, at coordinated nila ni Bailey ang actions. Nagsimula ang trial noong spring ng 2017. Kasama ang conspiracy, destruction of evidence, kamatayan ni Bailey Sharp, at first-degree murder kay Justin Hilbert ang charges. Guilty sa lahat ng counts si Bischoff ng jury. Binigyan siya ng 2 life sentences ng walang parole. Walang appeal ang lawyer niya. Sinampahan din ng District Attorney's Office si Danny Serrano ng obstruction of justice at aiding sa first-degree crime base sa ebidensya. Noong autumn ng 2017 ang trial niya. Guilty rin siya ng jury. Isinasaalang-alang ang substance abuse, subordinate role, at mitigating circumstances, 25 years imprisonment ng walang parole sa unang 20 years ang sentensya sa kanya. Sabi ng dating military co-worker ni Jared na masama ang sinabi niya kay Tanya matagal bago ang krimen, inaakusahan na sinira ang buhay niya at ninakaw lahat. Nakita niya ang bagong partner ni Tanya bilang challenge sa authority niya at property niya si Tanya. Higit pa sa simple retaliation ang kapalaran ni Justin. Paraan iyon ni Jared na magdulot ng mental distress kay Tanya. Gusto niyang magdusa siya, iwanan, palakihin ang anak mag-isa, at bawat araw tormented sa nakaraan. Una sanang atakehin ni Jared si Tanya at Justin. Pero ayon kay Danny, binago ni Jared ang plano. Sabi raw niya, masyadong mabilis ang physical death at tunay na sakit ang mula sa pag-iwan. Inisip ni Jared na pinakamalaking sakit ni Tanya ang mawala ang minamahal, mabuhay sa takot at loneliness, at tingnan ang anak araw-araw na alam kung ano ang nangyari sa ama. Kung buhay siya, magdudusa siya habang buhay, sabi niya. Dahil dito, si Justin ang biktima. Higit pa sa violence ang act na ito. Psychological torture na ginawa ng malamig. Natapos ang halos 1 taong investigasyon. Isa sa pinakakomplikado at nakakabahalang case sa recent history ng Riverside County. 3 buhay nasira, 2 namatay, at 2 convicted sa kwentong nagsimula sa katawan sa gilid ng kalsada. Para sa pamilya ni Justin, hustisya ito, hindi panalo. Maraming salamat sa panonood at pagiging bahagi ng community na ito. Ang suporta nyo, bawat view, like, comment, at share ay tumutulong na lumaki ang channel at gumawa ng content na nagpo-promote ng awareness, reflection, at mindfulness. Sa pagiging dito, bahagi kayo ng space na pinahahalagahan ng learning, curiosity, at pagiging alerto sa mundo na madalas unpredictable. Bawat isa sa inyo ay tumutulong na palakasin at gawing engaged ang community na ito. Kung hindi pa, mag-subscribe, pindutin ang bell icon, at i-on ang all notifications para hindi makaligtaan ang bagong video. Huwag kalimutang like, share, at comment sa baba. Ang interaction nyo ay hindi lang suporta sa channel, kundi tumutulong na matuklasan ito ng iba. Bawat comment, suggestion, at share ay nakakatulong sa pagbuo ng mas aware at thoughtful na community.
Talagang mahalaga ang engagement nyo at pinapanatiling active at meaningful ang space na ito. Bago ka umalis, tandaan na manatiling alerto, sundin ang instincts mo, at ingatan ang sarili at mga mahal sa buhay. Simple pero powerful tools ang awareness at caution na makakapagbago sa daily life. Maglaan ng oras na obserbahan ang paligid, alagaan ang loved ones, at palaging bigyang pansin ang maliit na pakiramdam na may mali. Maraming salamat ulit sa pagiging dito, sa suporta sa channel, at sa pagpili na manatiling mindful at informed. Stay safe, stay vigilant, at kita-kits sa susunod na video.